My First Bible presents The Brothers, Jacob and Esau. Ito si Isaac, ang anak ni Abraham. Nagpakasal siya kay Rebecca at sila ay labis na masaya, ngunit lumipas ang mga taon at wala silang anak. Matagal silang naghintay hanggang si Isaac ay nanalangin sa Diyos, humihiling na sana ay magkaanak si Rebecca. At hindi nagtagal, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Isaac. Huh? Positive pregnancy test? I'm going to be a dad! Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Sa sinapupunan ni Rebecca, hindi isa, kundi dalawang sanggol. Ang tawag dito ay kambal. Madalas, nararamdaman ni Rebecca ang maliliit na paa na tumutulak. Isang gabi, biglang nagising si Rebecca. Ang mga sanggol ay palaging sumisipa at gumagalaw. Hindi niya matiis ang sakit. At siya'y nanalangin. Panginoon, ayos lang ba ang mga anak ko? Kung nasasaktan ako kapag sila ay gumagalaw at sumusipa, tiyak nasasaktan din sila. Bakit nangyayari ito? At sumagot ang Diyos sa kanya. Ang dalawang sanggol na dala mo sa iyong sinapupunan ay magiging mga magulang ng buong mga bansa balang araw. Isa sa kanila ang magiging mas malakas kaysa sa isa, at ang nakatatandang anak ay susunod sa utos ng nakababata. Lumipas ang maraming araw at dumating ang oras ng kapanganakan ng mga sanggol. Ang panganay, ang unang ipinanganak, ay may mapulang balat. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng balahibo. Tinawag nila siyang Esau, na nangangahulugang mabalahibo. Sandali lamang, ipinanganak ang nakababatang kapatid. Ang maliit niyang kamay ay kumapit sa paa ni Esau, kaya siya ay tinawag ng kanyang mga magulang na Jacob, na nangangahulugang hablot niya ang sakong. Maraming taon ang lumipas, at lumaki ang mga bata sa gabay ng kanilang mga magulang na magkaiba ang hilig at pag-ugali. Si Esau ay isang matipunong lalaki, na laging nasa gubat at bukirin. Hilig niya ang pangangaso. Haha! Si Jacob naman ay isang tahimik na tao na mas gustong manatili sa kampo at magluto. Labis na mahal ni Rebecca si Jacob. Samantalang mas mahal naman ni Isaac si Esau, dahil gusto niyang kainin ng mga hayop na nahuli nito. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng nilagang karne, nakita niyang bumalik si Esau mula sa pangangaso. Sobrang gutom siya dahil wala siyang nahuling hayon at kinain buong araw. Kapatid, pwede bang makahingi ng nilaga? Umupo siya sa kabila ng apoy sa harap ng kanyang kapatid. Hindi na siya makapaghintay na makain ang luto ni Jacob. Pakiusap, bilisan mo kasi mamamatay na ako sa gutom. Nang marinig ni Jacob ang sinabi ni Esau, bigla siyang may naisip na isang ideya. Mayroong isang bagay si Esau na gusto niya, ang kanyang pagiging panganay na anak. Dahil si Esau ang panganay, siya ang may karapatang tumanggap ng lahat ng pinakamayayamang hayop at mga alipin ng kanyang ama. Nakuha niya ang karapatang ito sa kanyang kapanganakan, at gusto iyon ni Jacob. Pagkatapos, nakipagkasundo si Jacob kay Esau. Kung talagang ikaw ay gutom na gutom, at nais mong makain ang aking niluto, ibenta mo sa akin ang iyong karapatan sa pagiging panganay, at bibigyan kita ng masarap na sabaw. Hindi lubos na naintindihan ni Esau ang sinasabi ng kanyang nakababatang kapatid. Oo, dami mo naman sinasabi. Ibigay mo na yan at gutom na ako. Mangako ka muna sa akin. Sumumpa si Esau sa kanya, at ganun niya na ibenta kay Jacob ang kanyang karapatan bilang panganay. At sa ganitong paraan, pinababa ni Esau ang kanyang mga karapatan bilang panganay na anak.